Ano, naihatid mo na ba ang babae mo? So, pwede na ba tayong mag-usap? Inigo, salubong na wika ni Celeste kay Inigo pagkarating nito sa kanilang bahay. Ngayon ay wala na siyang pakialam maski marinig pa siya ng kanilang mga kasambahay. Galit siya at wala siyang balak na pigilin yon. Napabuntong hininga si Inigo, ano ba talaga ang pag-uusapan natin? Tinitigan siya ng masama. Ano pa, di tungkol sa iyo at sa babae mo, tugon ni Celeste. Kailan pa ha, Inigo, kailan mo pa ako niloloko? Nagsulputan ang mga maids sa sala na animo ay makikiusyuso. Aling Purita, mag-day off muna kayong lahat, mahinahong wika ni Inigo sa mga ito, kung gusto ninyo, bukas na kayo bumalik. Oho, Sir Inigo, tugon ni Aling Purita, sinenyasan niya ang mga kasama at sabay-sabay silang umalis. Ano, Inigo, answer me, kailan mo pa ako niloloko, wika ni Celeste pagkaalis ng mga kasamahan sa bahay. Napailing si Inigo, so you're talking like it's all about me, ako lang ba talaga, aniya, nakakalimot ka na yata. Lahat, kaya, mga bagay-bagay. Muling nagbuntong hininga si Inigo. Walang kwenta itong pag-uusap natin. Ang mas mabuti pa, ituloy na natin ang plano. Ituloy na natin ang divorce. Let's make it fast para matapos na itong lahat ng ito, aniya. Nangilid kaagad ang luha ni Celeste. So, now, atet na atet ka nang maghiwalay tayo? Ano ba ang ipinakain sa'yo ng Regina na yon? Huwag mong idamay dito si Regina, wala siyang kasalanan, she has nothing to do with our divorce, hindi ba ikaw naman ang nakaisip na makipaghiwalay sa akin? Ngayon na ako na mismo ang nagsasabi na bilisan na natin ang paghihiwalay, nagkakaganyan ka naman, what do you really want? Mataman siyang tinitigan ni Celeste, ayaw ko na ng divorce, Inigo, huwag na tayong maghiwalay, wika nito. Halos mapatulala ang sagot niya kay Inigo, huwag na tayong maghiwalay, Inigo, please pagmamakaawa ni Celeste. Ano ang ibig mong sabihin, naguguluhang wika ni Inigo. I love you, that's what I mean, I love you, Inigo. Nangilid ang mga luha ni Inigo, nagtiim ang kanyang mga bagang, ba't ngayon lang? Celeste, aniya kasabay ng pagpatak ng mga luha, ang tagal kong hinintay na marinig yan sa'yo, nagawa ko na ang lahat noon. Nagmakaawa ako, at ngayon, huli ka na, may mahal na akong iba. Umiling-iling si Celeste, hindi pwede, aniya, wala pang isang buwan, Inigo, paano ka mai-in love sa iba ng ganon kabilis, imposible. Walang kinalaman ang oras sa pagmamahal. Celeste, hindi ba 2 taon tayong nagsama pero ang sabi mo sa akin, hindi mo ako natutunang mahalin, na hindi mo nakalimutan si Arjo, na siya lang ang minahal mo, wika ni Inigo, with Regina, I don't need years to fall in love, I love her. Celeste keeps shaking her head, nagsisinungaling ka, hindi totoo yan, paano mangyayari yon? Mahal mo ako, Inigo, mahal mo ako higit sa sarili mo, higit sa buhay mo, higit sa lahat, sinasamba mo ako, di ba? Noon iyon, Celeste, noong bulag pa ako sa pagmamahal ko sa iyo, pero iminulat ni Regina ang mga mata ko sa katotohanan, ang tanga ko pala na minahal kita. Napalunok si Celeste, sunod-sunod pa rin ang patak ng kanyang mga luha, sabay tayong aalis papuntang Canada, magkasama nating aasikasuhin ang divorce natin para kaagad na mag-grant, ako na ang magbobok ng ticket para sa ating dalawa, dugtong pa ni Inigo. No, sigaw ni Celeste, dali-dali siyang lumapit at lumuhad sa harap ni Inigo, ayaw ko, hindi tayo magde-divorce, hindi ako papayag, please, Inigo, itigil na natin ito, nagsisisi na ako. Alam kong pinagsiselos mo lang ako para ma-realize ko na mahal kita, successful ang ginawa mo, Inigo, nagsiselos ako. Ngayon, alam ko na hindi ko kayang makita kang may kasamang iba, para akong mamamatay, ang gusto ko ako lang ang mahal mo, mahal kita, mahal kita. Iyan din ang nararamdaman ko noon nang malaman ko ang tungkol sa inyo ni Arjo, para akong mamamatay, nangingilid ang luhang wika ni Inigo. Pero alam mo kung ano ang na-realize ko, nagsasayang lang pala ako ng luha, hindi pala deserve ng isang kagaya mo ang iyakan, sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo, Celeste, ginawa ko at ibinigay ang lahat para sa iyo na halos wala na akong itira sa sarili ko, at ngayon, nakahanap ako ng babaeng makikita ang halaga ko, ibinalik niya ang pride na nawala sa akin mula nang magsama tayo. Nalungkot ka lang, Inigo, hindi pagmamahal yang nararamdaman mo para sa babaeng iyon, bumalik ka sa akin. Inigo, alam ko na ang halaga mo, hindi mo na kailangan ang Regina na iyon. Tumingin siya sa mga mata ni Celeste, hindi na ako babalik sa dating ako, hindi na ako babalik sa iyo. Celeste, ang magagawa mo lang ngayon ay iligtas ang iyong pride,
tumayo ka na riyan at panindigan mo ang naging pasya mong makipaghiwalay sa akin. Don't worry, you will come out clean. Aakuin ko ang lahat ng pagkakamali, people will not blame you, no one will stand against you, I will save your reputation. Ang mga ebidensya ay puro naman sa akin, kaya, wala kang iisipin. Ebidensya, lumuluha pa ring wika ni Celeste, tumayo siya at kinuha ang dyaryo na mayroong larawan ni Regina at Inigo, pinunit niya yon sa harap ni Inigo, walang silbi ito, you can deny this, pwede mo namang sabihin sa mga tao na hindi mo babae ang kasama mo katulad ng sinasabi mo sa akin noon, kapag nagsalita ka, they will believe you, please, Inigo, hindi pa huli ang lahat para sa atin, magsimula tayo ulit. Umiling si Inigo, I'm sorry, Celeste, my mind is ganap na binubuo. Makikipaghiwalay na ako sa'yo, malaya ka na, pwede mo nang puntahan si Arjo kahit kailan mo gusto, hindi na ako magdi-demand ng respect. Wala akong pakialam kay Arjo, sigaw ni Celeste. So, paano siya, hindi ba siya ang dahilan kung bakit mo ako ginustong hiwalayan, in the first place? Hindi ko alam, ang alam ko ngayon, hindi ko kayang mawala ka, mahal kita, Inigo. Ang gulo ng isip mo, Celeste, please, Inigo, huwag tayong maghiwalay, hindi ko kahiya. Huminga ng malalim si Inigo, I'm sorry, hindi mo na mababago ang isip ko. Nagkuyom ang mga palad ni Celeste, pues, sige, makipaghiwalay ka sa akin, pero huwag kang umasa na pipirma ako sa divorce paper, hindi ako papayag. Inigo, hindi ka makakilaya sa akin, ako lang ang asawa mo, at yung Regina na iyon, mananatili siyang kabit habang buhay. Tingnan na lang natin ang tibay ng sikmura ng babaeng yon. Huwag na huwag mong gagalawin si Regina, matigas na wika ni Inigo, baka makalimutan kong nang minsan sa buhay ko minahal kita. Halos manigas si Celeste sa kinatatayuan, nanginginig siya. Humakbang na palayo si Inigo at umakyat. Ngunit nang nasa huling baitang na ito ng hagdan ay nilingon nito si Celeste. Kung hindi ka makikipag-cooperate sa divorce, pahihirapan mo lang ang sarili mo, okay, ako na lang ang magpa-file ng divorce. Lalakarin ko iyon kaagad. I will do everything, at sisiguraduhin kong maghihiwalay tayo, pagkawika ay tuluyan ng umakyat si Inigo. Napahinuhod si Celeste, her world is falling apart. Sising-sisi siya sa mga nagawa niya pero hindi pa huli ang lahat. Asawa niya pa rin si Inigo at siya ang higit na may karapatan dito. At ang Regina na iyon, ipaparamdam niya sa babaeng iyon ang galit niya. She shouldn't have messed up with her. Makikilala niya ang tunay na Celeste de la Serna. Yes, daladala niya pa rin ang apelyido ni Inigo. Walang laban sa kanya si Regina. Gagawin niya ang lahat upang maging miserable ang buhay nito. At sa huli, susuko ito at ibabalik sa kanya si Inigo. Ipinapangako niyang babalik sa kanya ang asawa. Kumusta na ang baby ko, wika ni Inigo sa kabilang linya, miss na kita agad. Natunaw naman kaagad ang puso ni Regina sa winika ni Inigo, hindi siya makapaniwalang ang dating pinapangarap lang niya ay sa kanya na ngayon, sa kanya nga ba talaga, nawala ang ngiti niya sa labi at napalitan iyon ng napakaraming samut-saring alalahanin. Okay lang ako, ikaw, kumusta, usisa niya, huwag mo akong isipin, ginagawa ko ang mga dapat kong gawin, ikaw ang inaalala ko, wika ni Inigo. Huwag ka na munang pumasok. Okay, magpahinga ka muna, alam kong nabibigla ka pa sa mga nangyayari? Kinakabahan ako, Inigo, iniisip ko si Ma'am Celeste. Ako na ang bahala sa kanya, okay, sinabihan ko na siyang huwag kang gagalawin, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo, Regina, I will protect you whatever happens. Tumango si Regina, doon na niya pinutol ang kanilang pag-uusap. Regina, tawag sa kanya ni Aling Maming, lumabas siya ng kanyang kwarto, may naghahanap sa iyo. Kinabahan kaagad ang dalaga, magandang babae, nasa labas, pinapapasok ko, ayaw puntahan mo na lang, mukhang may importanteng sadya sa iyo, wika ng kanyang ina. Sigurado siyang si Celeste yon, at hindi nga siya nagkamali. Paglabas niya ng kanilang bahay ay nakita niya itong nakatayo at humithit ng sigarilyo, nang maramdaman ang kanyang presensya ay lumingon ito sa kanya. Ma'am Celeste, ano ho ang ginagawa ninyo rito, wika ni Regina. Pinasadahan siya ng tingin ni Celeste mula ulo hanggang paa at pabalik sa ulo, Celeste tilted her head while her eyebrow met. Hindi naman ako nagtataka kung bakit na humaling sa iyo ang asawa ko, maganda ka umisma dito. Napalinga si Regina sa paligid at baka may nanonood o nakikinig sa kanila. Ma'am Celeste, ayaw ko ho ng gulo, kung gusto ninyo, pag-usapan natin ito ng maayos, pumasok ko kayo sa bahay, at maupo tayo.
Oh, wow, mapang-uyam na wika ni Celeste, maayos na usapan, umirap ito. Kinausap mo ba ako nang maayos nang harutin mo ang asawa ko? Palakas ng palakas ang boses nito, labis yung ikinabahala ni Regina. Antong hininga siya. Ang mabuti pa ho, umuwi na lang kayo. Marami pa akong gagawin, wika niya. Kasama ba roon ang landiin ang asawa ko? Tumaas ang kilay ni Celeste, she smirked. Hindi ko nilandi ang asawa ninyo, tugon ni Regina. Talaga ba? Pinag-cruise ni Celeste ang kamay sa ilalim ng dibdib. Alam mo naman siguro kung gaano ako kamahal ni Inigo noong hindi ka pa umi-eksena. Saksi ka ron, Regina. Paano mo nasabing hindi mo siya nilandi? Hindi bibigay si Inigo kung hindi kita takot na panglalandi ang ginawa mo. Oo, tama ka, Ma'am Celeste, saksi nga ako kung gaano ka minahal ni Inigo. Mahal na mahal ka niya na halos madurad siya nung sabihin mong gusto mo nang maghiwalay kayong dalawa. Alam na alam ko kung gaano siya nagpakatanga sa'yo. Nakita niya ang paglalim ng mga guhit sa noo ni Celeste. Alam niyang may nasasaling na siya sa kaloob-looban nito. Marami akong alam. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong sugod ng sugod. Baka bumalik lang ang lahat ng sasabihin ninyo sa inyo. Baka kayo rin ang mapahiya. Marahas na nagbuntong hininga si Celeste. Tama nga ang sabi nila. Mas matatapang pa ang mga higad na kabit kaysa totoong asawa. Umikot ang mata ni Regina, kung ako sa inyo, Ma'am Celeste, umuwi na kayo, ayaw kong magsalita ng mga bagay na hindi ninyo ikakatuwa, ayaw ko kayong patulan. Nagtiim ang bagang ni Celeste, how could a girl like Regina threaten her like that? And worse, nakakaramdam nga siya ng takot, matapang ka lang dahil nasa iyo pa ang simpatsya ng asawa ko. Naaaliw pa kasi siya sa iyo, pero sa bandang huli, dear, iiwan ka rin ni Inigo. Huwag kang masyadong magsaya, huwag ka masyadong pakampante dahil pansamantala lang iyan, ikaw na nga ang nagsabi na saksi ka kung gaano ako kamahal ni Inigo. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali mabura ang pagmamahal niya sa akin? Baka nakakalimutan mong ako ang babaeng unang minahal niya. And so, is that even an assurance na ikaw na ang huli niyang mamahalin? Tinatega ni Regina ang kanyang boses, napalunok si Celeste, ang kapal din ng mukha mo. Ano, sinamantala mo lang naman ang marital problem namin ng asawa ko, at sa kakaumeksena, pumapel ka. Sinamantala mo ang kahinaan ni Inigo, sinamantala mo ang kalungkutan niya. Sa bagay, ganyan naman talaga ang gawain ng mga katulad mong babae, imbes na lumayo sa lalaking may asawa na, lalo pa ninyong idinidikdik ang mga sarili ninyo, kasi alam ninyong mabilis silang matutukso. Kahit kailan, hindi ko idinikdik ang sarili ko kay Inigo. Hindi ako nanamantala. Alam mo, Ma'am Celeste, sa totoo lang, sa maniwala ka at sa hindi, isinama ko pa nga kayo sa dasal ko na sana magkaayos pa kayo. Pero napakatigas nyo, hindi nyo pinakinggan ang mga pagmamakaawa ni Inigo sa inyo. Ngayon, kung hindi ka na niya gustong balikan, hindi ko nakasalanan iyon, nagtagisan ang kanilang mga paningin. Ngayon kung wala na ho kayong ibang mahalagang sadya, papasok na ho ako sa bahay. Please, excuse me. Tatalikod na sana si Regina ngunit nahablat ni Celeste ang kanyang buhok, napa-array siya at nahawakan ang kamay ni Celeste. Malandi kang babae ka, naghuhurumintadong sigaw ni Celeste, malandi ka, inagaw mo sa akin ang asawa kong hayop ka. Inubos ni Celeste ang kanyang lakas sa paghila sa buhok ni Regina. Bitawan mo ko, sigaw ni Regina, marunong siyang magtimpi, pero kung sasaktan siya ng pisikal ay ibang usapan na. Nahablat niya rin ang buhok ni Celeste at inubos niya rin ang lakas niya sa paghablat doon, hindi ako malandi, ikaw ang malandi, sigaw niya. Nawalan sila ng balanse at bumagsak sila sa lupa. Nagpagulong-gulong sila habang nagtatagisan ng lakas. Nagawa niyang maungusan ng lakas si Celeste, inupuan niya ito habang hindi pa rin nila binibitawan ang buhok ng isa't isa. Anong nangyayari? Nahihintakutang sigaw ni Aling Ma'am Ing, nagsilabasa na rin ang kanilang mga kapitbahay. Kapwa na maruming-marumi si Regina at Celeste na patuloy pa rin sa pagsasabunutan. Pinagtulungan sila ng dalawang lalaki na paghiwalayin. Ba't nyo ako inaawat? Sigaw ni Celeste. Iyang babaeng iyan ang pagtulungan ninyong awatin. Hawakan ninyo at sasampalin ko hanggang matanggal ang kapal ng apog ng mukha. Dahil ang babaeng iyan, kabit ng asawa ko. Nagtiim ang bagang ni Regina, hanggat maaari ay pinipigilan niya pa ring magsalita laban dito, dahil alam niya kung gaano pinoprotektahan ni Inigo ang reputasyon nito. Regina, kunot ang noong wika ni Aling Ma'am Ing sa anak, anong sinasabi ng babaeng yan? Hindi tumugon si Regina, paalisan niyo na ang babaeng iyan dito,
Utos ni Regina sa mga kapitbahay na nakikiusyuso, paalisan nyo na yan at baka kung ano pa ang magawa ko. Nangingilid na ang kanyang mga luha ngunit pinipigilan niyang bumagsak ang mga yon. Hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ni Celeste upang escortan paalis doon. Bitawan ninyo ako, sigaw ni Celeste, kaya kung umalis dito ng mag-isa, hindi ako filay, nagbaling ito kay Regina, magkikita pa tayo. Regina, patikim pa lang to, kaya kung gusto mo ng mapayapang buhay, tigilan mo ang asawa ko. Binigyan niya ang dalaga ng matalim na tingin bago siya padebog na umalis. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Regina nang maglaho sa paningin niya si Celeste. Ngayon, ang mga tao naman sa paligid at ang kanyang ina ang kailangan niyang harapin. Huwag ngayon, mama, wika niya kay Aling Maming nang akmang uusisahin siya nito. Kailan? Regina, wika ni Aling Maming, kausapin mo ako, huwag mo akong tinatalikuran, kailangan mo ngayong magpaliwanag sa akin, sino ang babaeng iyon? At bakit niya sinasabing kabit ka ng asawa niya, totoo ba yon? Hinarap ni Regina ang ina, si Ma'am Celeste, asawa ni Inigo, tugon niya. Napaawang ang lobby ni Aling Maming, nangilid ang mga luha nito, totoo ba Regina? Totoo bang kabit ka ni Inigo? Hindi ka agad nakatugon si Regina, paano ba niya ipaliliwanag ang lahat? Hindi ko alam, mama, tugon niya pagkaraan. Hindi mo alam. Bulalas ni Aling Maming. Anong hindi mo alam? Simple lang naman ang tanong, Regina. May relasyon ba kayo ni Inigo? Kung mayroon kayong relasyon, kabit ka nga niya. Ano, may relasyon ba kayo? Matamang tinitigan ni Regina ang ina, pagkatapos ay yumuko siya, meron po. Nayanig ang mundo niya sa isang malakas na sampal na damapo sa kanyang pisngi. Kaagad bumagsak ang kanyang mga luha, hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Inihanda niya ang sarili sa mga salitang bibitawan ng kanyang ina. Katulad ka na rin ng babae ng ama mo, wala ka nang ipinagkaiba sa kanya, umiiyak na wika ni Aling Maming, kabit, walang kwentang kabit, maninira ng pamilya. Nasaklab ni Aling Maming ang mukha. Ano ba namang kapalaran ito? Bulalas niya. Iniwan ako ng asawa ko para sa kabit niya. Galit na galit ako sa mga kabit, pero ano, may anak akong kabit. Sorry, mama, tanging naiwi ka ni Regina, mahal ko si Inigo. Regina Team ang bagang nabulalas ni Aling Maming, saan ako nagkulang ng paalala sa'yo, kinensenti ko ang pagmamahal mo kay Inigo, pero hindi ko sinabing kumabit ka, marahas itong nagbuntong hininga. Nagtiwala ako sa'yo, Regina, dahil ang sabi mo wala kang ginagawang masama. Hinayaan kita sa kahibangan mo sa Inigong iyon, dahil ang akala ko hindi ka gagawa ng isang bagay na magbibigay sa atin ng kahihiyan. Ngayon, paano mo haharapin ang panghuhusga ng ibang tao, kahit anong mangyari, dihado ka, ikaw ang kasusuklaman ng mga tao dahil ikaw ang kabit. Tatanggapin ko na lang ho, mama, tugon ni Regina. Haharapin ko ang lahat ng kahihinatnan ng lahat ng mga ginawa ko. Napabuntong hininga si Aling Maming. Ano pa ba hindi ang magagawa mo? Sa kabila ng galit ay mas nang ibabaw pa rin kay Aling Maming ang pagmamahal sa anak. Nilapitan niya ito at niyakap. Hi, anak, ano ba itong pinasok mo? I'm sorry,